Paano mag-invest sa SP500 sa Interactive Brokers? Ang unang dapat mong malaman ay hindi ka makakapag-invest ng direkta sa SP500 dahil ito ay isang index. Ang index ay parang isang uri ng pormulang matematika na nilikha sa isang punto at ang ginagawa nito ay sinusubaybayan ang 500's pinakamalalaking kumpanya sa Estados Unidos. At ang nangyari ay maraming tagapamahala ng pondo na kilala ng marami tulad ng Vanguard o BlackRock ang nagsabi na gusto nilang sundan ng index na ito at paano natin ito gagawin. Ang paglikha ng isang ETF at ang mga ETF ay mga pondo na hawak ng mga tagapamahala. Pero ayokong gawing komplikado ito para sa iyo kaya ilalagay ko na lang ang pahinang ito sa paglalarawan ng video dahil sa pamamagitan ng isang ETF, maaari ka nang mag-invest sa S&P 500. Ang ETF na ito ay susunod sa formula ng matematika ng S&P 500 at ire-replicate ito sa iba't ibang paraan at dito pumapasok ang pahinang ito. Dahil dito, hindi ko ituturo sa iyo ng simple at direkta kung paano mag-invest dito dahil sa pag-invest sa S&P 500, mayroong maraming mga ETF na nakabase sa Europa at Estados Unidos. Depende sa bansang pinanggagalingan mo, nagbabago ang usapin ng buwis kung ito ba ay distributibo o akumulatibo at pati na rin ang komisyon na sinisingil ng ETF. Kaya ilalagay ko ito dito para sa iyong pagsasaliksik dahil may mga ETF na sumusunod sa S&P 500 ngunit may leverage halimbawa 1:10 na kung ang index ay may 10% kita, ito ay imumultiply sa 10 dahil may leverage. Ngunit kung may 10% na pagkawala, ito ay imumultiply sa 10 dahil may leverage pa rin. Maraming ganitong bagay ang dapat mong tingnan. Ngayon, ang maganda sa pag-invest sa Interactive Brokers ay halos lahat ng merkado sa mundo ay maa-access mo. Kapag nakapili ka na ng isang ETF mula sa listahan dito at nakapagsaliksik ng tama, maaari mo na itong hanapin at tiyak na makikita mo ito. Para ipakita sa iyo sa tutorial na ito, ang isa sa mga karaniwang ETF na ini-invest ng mga tao ay tinatawag na VOO mula sa Vanguard na direkta sa Estados Unidos. Tulad ng nakikita mo, ito ay may presyong 615.72 ngunit bumaba ito ngayon. Isa pang pagkakaiba na makikita mo sa pag-invest ay kapag nag-invest ka dito, maaari mong makita ang ETF na ito pero kapag naghanap ka ng iba, halimbawa, ang SP gaya ng SPI, makikita mo na nag-iiba ang presyo. Ang isa ay nasa 669 at ang isa ay nasa 615, ibig sabihin, hindi masasabing mas mahusay ang isa kaysa sa isa pa batay lamang sa presyo. Para sa ilang tao, mas madaling mag-invest at bumili ng isang unit ng ETF direkta kaysa mag-invest ng 669 na mas mataas. Mayroon ding ibang mga ETF na sumusunod sa SP at nagkakahalaga ng $200, $300 na mas mababa. Tandaan mo rin na sa Interactive Brokers, maaari kang bumili ng fractional shares. Ibig sabihin kung wala kang $615, maaari kang mag-invest ng $300 na katumbas ng halimbawa ay 0.5 ng isang ETF. Kaya tandaan mo na palaging ito ay sa pamamagitan ng mga unit at kapag nahanap mo na ang ETF na sinasabi ko mula sa listahan na ito, kahit sa ibang mga website, maaari mong hanapin kung alin ang pinakamahusay na ETF ng S&P 500 para sa iyo, alin ang pinakaangkop sa iyo. Hanapin mo ang ticker na sa totoo lang ay kung ano ang inilalagay ko dito. Kung mapapansin mo, ito ay tinatawag na Vanguard S&P 500 ETF ngunit hinanap ko ito bilang VOO. Kaya't hanapin mo lang ang ticker at makikita mo ito. Kapag nakuha mo na ito at sigurado ka na mag-i-invest ka, pumunta sa kanan kung saan nakalagay ang bumili at dito lilitaw ang lahat. Pasensya na, aalisin ko muna ang camera para makita mo sa likod ko. Tulad ng nakikita mo, lumilitaw dito ang $615.76. Makikita mo ang halaga ng pera na mayroon kang magagamit. Sa kasong ito, wala akong magagamit na pera kaya't lumilitaw ang lahat sa zero. Ngunit ang gagawin mo ay mag-invest sa ETF na ito. Pindutin mo ang bahagi kung saan nakalagay ang bumili at dito sinasabi ang dami. Ito ay ayon sa dami ng ETF. Kung bibili ako ng 100 unit ng ETF, imumultiply ang presyo nito sa 100 na nagbibigay ng 61,571. Ngayon, kung ayaw kong bumili batay sa unit dahil hindi ko alam kung magkano ang katumbas ng halimbawa ay $200 at kailangan kong ilagay ang 0.5, hindi. Ngayon, 0.3, mabuti, lumapit na ako, dagdagan pa natin ng kaunti at ganoon. Kaya't ang magagawa ko ay pindutin dito kung saan nakalagay ang mga aksyon sa kanan at dito binabago natin sa dolyar. Ito ay dahil ang ETF na ito ay nasa Estados Unidos kaya't lumilitaw ang dolyar.
Ngunit kung nag-i-invest ka sa ibang stock market, maaaring lumitaw ang euro o ibang pera. Dito mayroon tayong dolyar. Ngayon ay pumunta tayo kung saan nakalagay ang zero at ngayon halimbawa kung mayroon akong $200, ilalagay ko ang $200 at ang gagawin ko sa halip na bumili ng mga unit ay bibili ako ng $200 ng ETF na ito na maaaring sabihin sa akin na ito ay 0.32% o ganoon at maaari na akong mag-invest. Pagkatapos ang uri ng order, dito lumilitaw ang ilang bagay ngunit ayaw kitang pahirapan kaya't ang pinakamadaling paraan para maisagawa agad ang order ay ipadala ito sa market price, ibig sabihin sa kasalukuyang kinakalakal sa merkado. Kaya't gagawin ang pagbili sa presyong narito. Ngunit kung gusto kong gumamit ng ibang serbisyo, maaari kong gamitin ang meet price ng interactive brokers na susubukang hanapin ang pinakamagandang presyo pero halos hindi ko ito ginagamit. Ang isa pang maaari mong gamitin ay ang limit order at ito ay kung gusto mong bilhin ng $200 ngunit sa mas mababang presyo kaya't ilalagay mo ito bilang isang limit order at sinasabi mo na gusto mong bilhin ito halimbawa sa $590. Hindi ito nangangahulugan na ang order ay tiyak na maisasagawa. Ibig sabihin nito ay baka naghihintay ka na sa mga susunod na minuto o araw ay bumaba ang presyo ng ETF at kapag handa na ang mga tao na magbenta sa presyong ito, doon mo isasagawa ang pagbili. Ngunit tandaan, ito ay isang bagay ng supply at demand. Ibig sabihin kung walang handang magbenta sa presyong ito, ang iyong order ay maaaring manatiling bukas doon ng mga araw at hindi maisasagawa at walang sino man ang magbebenta sa iyo sa presyong ito kung ang ETF halimbawa ay hindi bumaba ang presyo o walang handang magbenta nito sa presyong iyon. Kaya't mahalagang tandaan ito at kapag na-configure mo na ang lahat, pindutin mo na ang bumili o ipadala ang order at tapos na, maghintay ka na lang na maisagawa ang order at kapag nakuha mo na ito, mabuti isara na natin ito kahit dito sa simula. Kapag nakuha mo na ito halimbawa sa pangunahing posisyon sa portfolio, tingnan mo na meron akong mga ETF na ito, lilitaw ang VOO dito na nabili na at kailangan mo lang maghintay na tumaas o bumaba ang ETF at batay dito, malalaman mo kung kumita ka o nalugi. Ganito ka mag-i-invest sa SP sa interactive brokers at kung gusto mong mag-invest sa anumang iba pang ETF, hindi kinakailangan itong VO. Ang gagawin mo ay gaya ng sinabi ko, hanapin sa listahang ito at hanapin din ang usapin ng mga gastos dahil tandaan na ang mga ETF ay may kasamang bayarin sa pamamahala kaya't maaaring mayroong naniningil sa iyo. Halimbawa, dito ay mula 0.3 hanggang 0.15. Siyempre pipiliin natin ito, ngunit madalas na ang mga ito ay maaring magbigay sa atin ng mas mataas na kita, ngunit may mas mataas na panganib din kaya't mahalaga na suriin mo ang lahat ng ito upang malaman mo talaga kung alin ang ETF na pinakaangkop sa iyo.